So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban sa pagitan ni Devin Haney versus Regis Prograis na ginanap sa San Francisco, California, USA. Katulad nga po ng inaasahan ng karamihan na si Devin Haney ang magwawagi sa laban na yan. Nangyari nga po dahil tinalo ni Devin Haney si Regis Prograis via unanimous decision. Napabagsak pa ni Devin Haney si Regis Prograis sa round 3. Kakaibang Devin Haney nga po ang nakita natin sa laban dahil mas lumakas siya sa timbang ng super lightweight division at hindi pinaporma si Regis Prograis na natural 140 pounds. Dahil dyan mga tol, naagaw ni Devin Haney ang WBC super lightweight na hawak ni Regis Prograis at isa na siya ngayong 2 division world champion. Nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na ang record sa 31-0 habang ito na ang pangalawang talo ni Regis Prograis sa professional career niya sa boxing. Bumagsak na ang record sa 29 wins and 2 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, Canelo Alvarez sumagot na nga po tungkol sa sinabi ni David Benavidez na dapat daw ibakante niya ang WBC super middleweight belt kung hindi daw siya lalabanan. Sagot ni Canelo dyan mga tol sa isang interview, magagawa daw niya ang gusto niyang gawin dahil siya daw ang hari ng boxing. So sa Monday nga daw po papangalanan kung sino-sino ang mga boksingerong pagpipilian niyang makakalaban sa next fight niya. Matatandaan na ang mga lumulutang nga pong pangalan na makakalaban ni Canelo ay sina Jaime Munguia, Jermar Charlo, Terence Crawford at David Benavidez. Pero ayon sa statement ni Canelo Alvarez mga tol, sa Lunes pa daw malalaman kung sino-sino ang mga boksingero na pagpipilian. Tinanong si Canelo kung isa daw ba si Benavidez ang pinagpipilian para sa September fight niya. Sagot ni Canelo, tingnan na lang daw natin kung yun daw ba ang magandang laban o pwede daw maghintay pa ng konti dahil minsan meron daw malaking laban pa kaya maghihintay pa daw ng konti. So wala pa nga pong kasiguraduhan mga tol kung matutuloy nga ba ang laban ni Canelo Alvarez kay Benavidez. Superstar kasi itong si Canelo, kung saan siya kikita na malaki doon siya lalaban. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po natin na todo talaga ang pag-iinsayo ni Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales para makuha niya ang panalo kay current WBC at WBO Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue sa darating na laban nila ngayong December 26 sa bansang Japan. Para mas lalong ganahan nga po si Tapales sa pag-iinsayo, ini-imagine niya ang mukha ni Inoue habang kinukuhanan po kasi siya ng video ni Chino Trinidad na nagsha-shadow boxing sa harap ng kamera. Sinabi ni Tapales, iisipin daw niya mukha ni Inoue ang sinusuntok niya. Isipin ko mukha ni Inoue ito sa'yo. Samantala, alam na nga po ng karamihan na waiting na si former 2 Division World Champion Luis Pantera Nery sa mananalo kay Inoue versus Tapales. Siya po kasi ang susunod na haharapin dahil siya po ang mandatory sa WBC Super Bantam. Pero imbis na maghintay si Luis Nery sa May 2024, mukhang gusto ni Nery na maging active pa siya at lumaban pa ng 1 hanggang 2 bago tumungo sa malaking laban. Sa post kasi ni Nery sa kanyang social media account, sinabi niyang I want to stay more active. Kung matatandaan, sinabi ni Luis Nery noong nakaraan na magbabalik daw siya sa ring ngayong December. At sa latest comment niya sa post niya, sinabi din niya na gusto din daw niya lumaban ngayong February. Kung si Luis Nery nga po ang papapiliin mga tol, mas gusto niya makakalaban sina Oya Inoue. Pero syempre, kailangan munang talunin ni Inoue itong si Tapales sa December 26. Paano na lang kung biglang ma-upset ni Tapales si Inoue? Baka magkaroon pa ng rematch.